Magandang araw po sa ating lahat. Ito lamang po ay katuloy ng discussion or talakayan ng aking mga kagrupo. Ito po ay pinamagatang kaligirang pangkasaysayan ng soap opera sa Pilipinas ni Alan Ortiz. So, ayon kay Dorothy Hobson, soap opera speaks to millions of individual and mirrors aspect of their lives back to them. So, yun nga, tunay na yung mga Pilipino is mahilig sumabaybay na mga telenovela o telebisyon. So, dahil most of them or karamihan sa mga Pilipino ay nakaka-relate sa mga napapanood nila. Katulad na lamang ng mga genre na tungkol sa kahirapan, sa talambuhay, or sa mga pag-ibig o sa kaibigan. So, ayan. Yun nga, nagpatuloy ang mga soap opera noong dekada 90 at ilan sa mga ito ay ang Valente 1992 to 1995, Mara Clara 1992 to 1997, Esperanza 1997 to 1999. So, yun. Noong taong 1994 naman, unang pinakilala ng RPN ang Latin American telenovela La Traidora. So, yun. Yun yung unang naipalabas ng RPN, yung telenovela na La Traidora. So, hindi gaanong tinangkilit ito, subalit kinatuwaan ang pagdub ng mga dialogo sa Filipino ng mga karakter. Sinasabing ito ang unang inangkat ng mga teleserye sa ibang bansa. So, dito na nag-start yung pagdadub or yung pagtatranslate sa dialogo ng Filipino para mas maintindihan ng mga manonood. Ayun, subalit bago pa man makilala ang La Traidora ay pinalabas ng RPN 9, Austin, isang teleseryeng pantelebisyon na mula sa bansang Japan. So bago pa man mapalabas yung La Traidora is nauna pang ipalabas ng RPN yung teleserye na galing sa Japan na Austin. So, yun, nang dahil doon is mas nakilala pa yung mga teleserye. So, mas nadagdag yung pagdadub sa Pilipinas. So, mas nakilala ang mga telenovela noong naging matunog at inantabayan ng mga manonood ang Marimar mula sa Maria Trilogy at una ay Maria Mercedes na kalaunan ay pinalabas sa ABS-CBN noong 1996 at Rosalinda noong 2000, Maria Lader Barrio na ipinalabas sa RPN 9 noong 1996 na pinagbibidahan ng Mexican superstar na si Talia. Yun, yung parang genre ng movie or television na yun, yung tatlong yan ay tungkol sa mahirap na babae tapos parang nagkagusto siya sa mayamang lalaki. So, yun yung genre ng tatlong television na yun. So, dahil sa kasikatan ng Mexican telenovela, nagsipagsunuran na rin ang ibang network na nagpalabas ng ganitong ABC5 or TV5 na ngayon, Morena Clara at Agujetas de Color de Rosa sa GMA. Dahil dito sa mga pinanood sa mga channel is napalitan ang katawagan ng soap opera na telenovela sa mga pahinong ito. So yun nga, nagsimula ng gumawa ng sariling telenovela yung mga channel dito sa Pilipinas. So, yun, gumawa ng tatak ang ABS-CBN nang ilunsad nila ang kanilang unang teleseries na Pangako Sa'yo. So, yun, I think familiar naman tayo sa movie na to, yung Pangako Sa'yo. So, binidahan yun ni Jericho Rosales, Christine Hermosa, Jean Garcia at si Ella Valdez. So, yun, sinundan ito ng sikat na teleserye na Kay Tagal Kang Hinintay na pinagbidahan ni John Lloyd Cruz, Bea Alonzo, Lorna Tolentino, Jean Garcia, Edo Manzano at si John Estrada. So, yun. Noong taong 2010 naman, ganap na ginamit ng GMA ang teledrama bilang pagkakakilanlan sa kanilang mga dramang pantelebisyon at drama serye naman sa TV5. Meron silang ginawang tawag sa mga teleserye. So, sa GMA is tinawag nilang teledrama at sa TV5 naman is tinawag nilang drama serye. So,
teleserye or teledrama ay mula sa salitang tele, na ibig sabihin na ay telebisyon, at serye sa salitang Tagalog ng series at drama para sa salitang drama. So, ito ay maaaring mauri sa iba't ibang anyo at genre. Anumang katawagan ng mga ito ay mga dramang palabas sa telebisyon na nag-ugat sa soap opera. Ang mga kwentong ito ay nakapagdamdamin na umiikot sa pag-ibig at drama sa pamilya na sumasabay sa panlasan ng mga manonood. So, yun, doon na nagtatapos ang aking talakayan. So, para sa aking konklusyon, sa kabuuan, ang kasaysayan ng soap opera sa Pilipinas mula dekada 90 hanggang kasalukuyan, mahalagang malaman na ang teleserye ay naging mahalagang bahagi ng kultura at industriya ng telebisyon sa bansa. Nakita natin ang pagbabago ng terminolohiya mula sa telenovela patungo sa teleserye at teledrama na nagpapakita ng pag-angkop sa lokal na karanasan at panlasa ng mga manonood. So, ang mga programa tulad ng Pangako Sa'yo at Kay Tagal Kang Hinintay ng ABS-CBN ay nagtakda ng bagong antas ng kalidad at popularidad sa industriya. Sa kabuuan, ang kasaysayan ng soap opera sa Pilipinas ay nagpapakita ng patuloy na pag-unlad at pagbabago sa anyo at nilalaman ng dramang pantelebisyon na patuloy na humuhubog at sumasalamin sa lipunan at karanasan ng mga Pilipino. Yun lamang po. Salamat!